So another impeachment ang ipafile laban sa kanya ng Kongreso. At siguradong magtatagumpay uli yung Congress na ma-impeach siya. Hindi siya tatantanan ng Congress. Ipadaan niya Mr. Maravilla sa Senado. Sabi ni Tito Sen, pag dumating sa kanila yung impeachment, hindi na siya ma-archive tulad ng dati kasi naintindihan niya, hindi tulad ni Chis Escudero, unconstitutional. Sabi po ng Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting. Unanimous po, by a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court in bank denied with finality the motion for reconsideration. Attorney Ting. Participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon, panalo si Sara sa Supreme Court. Yung sa impeachment, yung tiniknikal ng kanyang mga abogado. Yan ang breaking news ngayon. Supreme Court has affirmed its earlier ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Paano na niya yan, Mr. Maravillas? I-refile din naman po na mga dating nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Ilang araw na lang po. So another impeachment ang ipafile laban sa kanya ng Kongreso. At siguradong magtatagumpay uli yung Congress na ma-impeach siya. Hindi siya tatantanan ng Congress. Ipadaan niya Mr. Maravilla sa Senado. Sabi ni Tito Sen, pag dumating sa kanila yung impeachment, hindi na siya ma-archive tulad ng dati kasi naintindihan niya, hindi tulad ni Chis Escudero forthwith. Mas nakaintindi si Tito Sen na hindi abogado. Isang komedyante, yan ang mahirap dito sa Pilipinas. Yung abogado, hindi naintindihan yung forthwith. Yung komedyante, naintindihan niya yung forthwith. Kaya pag dumating sa Senado, yung impeachment complaint laban kay Sara, trial shall forthwith proceed. Yan ang sigurado. But anyway, bigay ko muna sa inyo yung kwento ng pag-affirm ng Supreme Court sa una nang naging desisyon nito, declaring the impeachment complaint laban kay Sara as unconstitutional. Masaya si Sara. May kakampi siya sa Supreme Court. Pero amanos lang po, mga kababayan. Kasi yung tatay niya naman po, laging talo. O di ba? Laging talo sa mga petitions and pleas sa ICC. And si Digong forthwith delivered sa The Hague. O di ba? Amanos. So sabi dito sa balita, the Supreme Court has affirmed its earlier ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Sabi po ng Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting. Unanimous po, by a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court in bank denied with finality the motion for reconsideration filed by the House, which sought to reverse the decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional, sabi po ni Ting. In July 2025, the Supreme Court ruled unanimously and deemed that the articles of impeachment are barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. To recall, sabi dito sa balita ng GMA, 3 impeachment complaints were filed against Duterte noong December 2024, all of which were connected to the alleged misuse of confidential funds. It was the 4th impeachment complaint that was endorsed by over one-third of lawmakers from the House of Representatives and was later transmitted to the Senate as the articles of impeachment. The House of Representatives then filed a motion for reconsideration, arguing that the archiving of the first 3 complaints was done after the transmittal of the 4th complaint, thus not initiating the one-year ban. O ito po yung announcement ni Supreme Court spokesperson Attorney Ting. participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional.
Di, paano niya yan, Mr. Maravillas? Walang problema po. Patapos na rin po yung 1 year bar rule. O, di ba? And another impeachment complaint will be filed laban po kay Sara Duterte. At syempre, magiging maingat na yung House of Representatives. So, di daan po sa gustong mangyari ng Supreme Court. Nasabi nga po ng mga congressmen, mabuti na ganon para doon pa lang sa Congress, mga kababayan, through the House Committee on Justice, parang mag-trial na rin. Di ba? Doon ilalantad na yung lahat na parang Senado na rin. Pag nangyari yun, baka maging blessing in disguise pa ito, mga kababayan. Na pag naipresenta yung mga ebidensya na napakalalakas, syempre full coverage yung media. Doon pa lang, mga kababayan, ma-expose na po yung mga ginawang kabuktutan ni Sara Duterte sa pagdustay ng pera ng bayan. Ito yung mga reactions ng ating mga netizens. Supreme Court is just reaffirming its previous ruling. February is just around the corner. Yun nga po, yung sinasabi natin, inupuan pa ng matagal ng Supreme Court yung motion for reconsideration. Yun naman pala, i-reaffirm man lang yung previous decision nila. Sabi ni Godfrey Ivan Bores, then thy will be done. February 26, ewa. Sabi ni Trinidad Mark, sinadya ng Supreme Court kasi malapit na ang February 6, pwede na ulit na magsampa ng bagong impeachment. Sabi ni Jumel Brosola, okay na yan, at least ilang araw na lang, pwede na siya ulit sampahan ng impeachment. Sabi ni Dan Gallianero, the truth will prevail, the evil will fall. Sabi ni Juna Isabel Goliban, ang tanong ngayon, may pipirma pa ba sa 2026 impeachment? Wala na yung King Martin nila, hindi na magilap. Sabi ni Carl Gonzalez, tama lang, nasa ICC litisin si Dugong. Sabi ni Mario Maurer Albiar, tama ang Supreme Court dahil hindi sapat na basihan ang 125 million confidential funds dahil cleared na ang COA at may audit report. Hindi man po tinake up doon sa desisyon ng constitutionality ang tungkol sa kaso mismo ni Sara. Yung procedure ng pagpasa ng articles of impeachment ang in question. Hindi po yung mismong laman ng articles of impeachment. Kaya malabo itong reactions po ninyo. Ayan the High Tribunal declared the impeachment complaint against Sara Duterte unconstitutional, citing a technical violation of the Constitution's 1-year bar on such proceedings as well as failure to observe due process. Hindi man po tinake up, technical lang po. Hindi nangangulugan yung laman ng yung mga kasalanan ni Sara as cited in the articles of impeachment, pinawalang sala si Sara. Hindi man po pinawalang sala si Sara. Technical lang yung proseso. Naintindihan na po. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa interview, tulad ng paliwanag ng mga legal experts, the Supreme Court ruling on Duterte's impeachment has no bearing on merits. Ayan pakinggan natin yung ating Pangulo. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. This doesn't mean, this does not decide the merits of the case. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment case. And your reaction, sir, sa naging pagboto po ng Senado to archive? Nasabi niyo, sir, kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted in. That's it. Malinaw po. Yun din ang sabi, nauna nang sinabi ng mga legal experts. Hindi man po tinakol yung merito kasi ang question po, yung technical nila, yung proseso ng pag-file ng impeachment. So, hindi nawala yung kasalanan ni Sara Duterte base sa mga nakapalaman sa articles of impeachment. Anyway, patapos na rin po, almost immaterial na yung naging desisyon ng Supreme Court, mga kababayan. Kasi patapos na rin yung 1-year bar rule. Then, the House of Representatives can again initiate impeachment complaint. In fact, naganda na po ngayon yung iba-ibang grupo para mag-file ng impeachment complaint
uli laban kay Sara Duterte. Kaya lang, inunahan ng mga grupo nag-file ng impeachment laban sa ating Pangulo. Kaya ang mangyayari niyan, may impeachment complaint sa ating Pangulo na nandun na sa Committee on Justice. Then, sunod po sa February 7, mag-uunahan po yung mga grupo para mag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So yun po yung mangyayari. Nya, kumusta niya Mr. Maravillas yung impeachment complaint sa ating Pangulo? May schedule na po ng hearing. February 3 yata yon, sabi ni Justice Committee Chair Representative Beatrix Luistro. So mamaya sigurado maglalabas na rin ang reaction yung iba-iba na mga grupo, lalo na yung mga members ng House of Representatives. So abangan na lang po natin, and siguro pati yung Palasyo Malacanang with this development mula po sa Supreme Court. Pero siyempre, party-party yung kampo ng mga Duterte. Pero sabi nga natin, anyway, amanos naman po. Panalo si Sara dito sa Supreme Court, talo siya sa ICC. Pero anya Mr. Maravillas, di ba, sabi papalitan na si Kaufman bilang abogado. Kumambyo si Sara, tuloy daw, mga kababayan uli si Kaufman. Ang mga detractors at ang mga supporters sa legal team ni President Duterte na hindi sila satisfied sa ginagawa ng legal team. Tama ba ang pagka-ano ko? Yes, ma'am. Oo, tama ang pagsasabi ko sa tanong. At tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay sa bahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman na yung hindi na mahalaga. Kahit magpalit pa, palitan hindi palitan po, malabo na manalo sila. Sa ICC kasi mga kababayan, bigat ng ebidensya ang tinitingnan. Yung ebidensya mabigat kasi sabi nga natin, ang ebidensya mula mismo sa bibig ni Digong. Recorded yung mga utos niya, mga kababayan. Then, recorded din mga kababayan kung ilan yung namatay as a result ng kanyang kill orders. Tokang-tokang, EJK. Di ba? So, yun man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.